Hello G, I'm Makoy. Andito po tayo ngayon sa Siroma Camarines Sur and welcome to Cute Cat The Last Resort. Ang iniisip ko noon para sa akin yung pandemic, parang iniisip ko parang maglalast siya 5 years or 6 years or 10 years. Kasi first time naman natin yun, yung generation natin na ma-experience yung pandemic eh. So sabi ko, dito na tayo titira. Nagkataon na yung mga friends din namin gustong pumunta dito. So minsan pag wala kami, gusto nilang i-rent yung lugar kasi gusto din nilang i-share sa family nila. Ini-invite namin sila kasi yung sarap ng lugar, gusto namin ma-experience din nila. Kasi nga pandemic eh, alam mo yon yung tipong pag umuwi ka ng syudad, makita mo yung mga friends nyo, muna mumutla na kasi laging nakakulong sa bahay. Eh kami dito, ang sarap-sarap ng buhay namin ng pandemic. Lagi kaming nasa araw, lagi kaming nasa dagat. Na-experience din namin dito yung lakas ng hangin. And iniisip ko, what if kung bumagyo, mas malakas. So ang ginawa ko, A-frame na house. So, kaya niyang i-withstand yung mga malalakas na hangin kasi yung bahay mo nakalagay sa taas ng burol eh. So, kailangan talaga magtayo tayo ng medyo matibay. Ang concept niya very minimalist lang. Kasi yung wall niya is mismong yung roof mo na eh. So, hindi mo naman siya pwedeng dekorasyonan na ng kung ano-ano. So, ang ginawa namin, basta yung livable siya, may kitchen, meron siyang sofa, dining area, merong kwarto for the couple, and meron ding room for the kids. Family-oriented yung design. Yung block house, it's around 48 square meters. Kasya doon, komportable yung 10 katao hanggang 12. Ang sabi ni Randall sa amin, kung magtatayo tayo ng bahay, dapat magkakaiba pa din. Para halimbawa, pag tumambay tayo dito sa bahay, iba. Pag tumambay tayo doon sa inyo, iba rin. Pag tumambay tayo doon sa kabilang bahay, halimbawa sa kamarin, iba rin yung vibe. My name is Greg. I'm 28 years old. So, dito sa QDCAD part kami ng nagmamanage din sa buong lugar. First time ko makabisita dito, parang inalok ako nung bayaw ni Makoy, yung owner ng Black House. So, sumama ako, tapos na-in-love din ako sa place. Nag-resign ako dun sa previous job ko, tapos nag-decide ako dito na rin mag-stay. Hanggang ngayon, so na-enjoy ko pa rin naman. Yung Kamarin, isa sa 4 na houses na pinaparent out dito sa QDCAD, owned by Munding Estrada, si Tito Muns. So ngayon, wala siya kasi seaman. So siguro mga 2 months pa siya before makabalik. So yung Kamarin, ang inspiration niya is yung traditional Filipino houses. So kaya ganyan, parang native. Tapos siguro yung mga decorations, gawa din ng travel ni Tito Muns, mga nakikita niya from other countries. So yun din yung inuwi niya dito sa Pilipinas. So maluwag siya, and may kitchen siya. May deck siya sa second floor. Tapos may 6 na beds. So 2 king, 2 double, tas 2 single. Yung sa deck naman, walang harang. So kitang-kita mo yung Pacific Ocean talaga. So maganda yung view niya. Actually,
360 degrees na view naman maganda eh, kahit saan ka tumingin. 100 square meters yung area niya. So yung ma-accommodate ng kamarin, ideally 12 na tao. So mga 12 na tao, di pa ganun kasikip yun. So maluwag siya. Tapos yung rule namin dito is dapat yung bahay magkakalayo. Kasi nga halimbawa may relatives ako pumunta, bumisita sa amin, may ingay kami. Yung kabilang bahay, hindi sila may istorbo. Parang ganun. So dito sa KyudKad naman, marami din kaming ino-offer na activities. So from reef to ridge, meron kayong options. Kung gusto nyo sa dagat, pwede kayo mag-snorkeling, free diving. Surfing, pero depende din kasi sa weather eh. So minsan malakas yung alon, malakas yung hangin, minsan yung rip tide, yung rip current malakas din. So kung hindi naman available yung reef activities, pwede tayo dito sa land. So pwede tayo mag-hiking, mag-trekking, pwedeng pumunta dun sa Pasto. So yung Pasto, hill siya dito. Siguro from KyudKad, mga 1 hour walk. Pwede rin naman mangroves, meron din mangroves dito sa likod. So pwede kayong mag-kayak. Madami din kayong makikita, saka very peaceful din. Ang ino-offer namin hindi lang yung scenery, hindi lang yung place, hindi lang yung spot. Ang ginagawa namin, as much as possible, kada guest, we try to interact with them. Jajamingan namin sila, we share stories. Kasi yun yung pinakamasaya sa ganitong klase na work. Parang nagbabasa ng libro, marami kang natututunan. Lahat ng tao, meron kang pwedeng matutunan sa kanila eh. Natuwa kami kasi alam mo yun, yung na-appreciate yung gawa nyo. Kasi kami dito, yung bahay, hindi naman tinayo namin as bahay lang. Kumbaga, parang yung bahay namin, parang personality din namin yun. Pumunta dito sila direct, nag-ocular sila, nagustuhan nila yung lugar. So napili nila yung bahay. What if we go natin? Sige, parentahan natin. 10 days yun eh, nag-shoot sila. So okay naman, nakakatuwa kasi tagal na bago may nag-shoot ulit na ganung company dito sa Bicol eh. Ang natutunan ko sa nagpaparenta ka ng bahay is yung sharing of experience. Kumbaga hindi ka madamot. Mas maganda talaga siyang ma-share mo din sa iba. Kung sa kita, halos pang-maintain lang naman namin eh. Hindi naman kami talaga kumbaga kumikita masyado dito. Kasi maraming repairs. Iba yung may bahay ka pala sa gilid ng dagat. Daming repairs, grabe. Maya't maya may papalitan ka. Pag gusto nyo pumunta sa KyudKad, meron kaming 4 na houses na ino-offer. Meron dyan brown house, kamarin, and then yung KyudKad Lounge. Yung black house is 14,000, good for 2 days and 1 night. Pwede nyo kaming kontakin sa KyudKad, The Last Resort. Yun yung FB page namin. Meron din po kaming Instagram. Kung gusto nyo ma-experience yung tahimik na buhay paminsan-minsan, punta kayo dito. Mga tao dito sobrang babait. And for sure, mag-i-enjoy kayo. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.